Sa ngayon po, kasama naman natin dito si Mayor Ed Pamintuan ng Angeles City. Mayor, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy. Sa lahat po ng ating pong sumasabaybay sa nangyayari ngayon sa ating kapulisan, magandang hapon po. Apo, sa ngayon ho ay kumusta ho ba yung Angeles City sa pananaw ng mga Koreano? So, hindi po natin makailan. Talagang nakakalungkot itong nangyari dahil a few bad eggs can really destroy the whole hierarchy of the PNP. No? Majority naman po ay mahusay naman. At kami po ay gagawa ng paraan na talaga na like I'm going to put up a desk sa City Hall na kung saan ang mga membro po ng komunidad ng mga Koreano, napakarami ng Koreano rito sa atin. At kasama po yung mga barangay village dyan. And then the police, Angeles City Police Office will also be there sa desk na tatayo namin at maglalagay po kami ng parang hotline na 911. Anytime na gustong tumawag, ito pinadaanan natin sa DILG, ay papasok po sa akin at sa magiging permanenteng city director. Apo. Yun hong pangyaring ito, paano po? Meron ho bang mga nag-uwian, nag-pull out ng negosyo? May ganun ho bang epekto sa inyo? It definitely will affect the tourists that are coming in, especially the Koreans. Kasi majority po ng ating mga turista rito ay nanggagaling sa South Korea. They really enjoy the sunshine. They have all the amenities of an urban life here. We have all the best hotels there in north of Manila. At naninirahan na rito, and the best restaurants ay nandirito. At dahil sa pangyayari, gumagawa kami ng paraan na talagang manumbalik ang pagtitiwala nila sa ating kapulisan. And definitely, makikialam kami kanina, nag-usap kami ng ating hepe ng national chief ng PNP, si General Ronald De La Rosa, at napakiusap ko sa kanya, lahat ng mga nagkakaroon ng problema, wag lang dalhin sa Mindanao, put them in camp, restricted, and file the necessary charges, and then remove them from service, and throw the books on them. Criminal cases, wag nang babalik. After a while kasi, pag dinala mo kung saan yan, after a while, after 2 years or 1 year or 3, biglang nandito na naman ang mga yan. And this time, they should be incarcerated forever, and talagang the extremist measure na pwedeng ibigay sa kanila, throw the books on them. Yung mga erring policemen na yan, sila ang nakakasira sa imahe ng kapulisan at ng ating bayan. Kumbaga sa inyo, wag na i-recycle, talagang diretso yun. Definitely, ako po ay nabibigla dahil ilang taon na rin ako mayor, almost patapos na ako ng akin term, 5 years na. Nakikita ko pabalik-balik, and hindi sila kontento sa tumataas nila ang sahod, and the city's logistical support sa kanila hindi man bumababa. In fact, lahat ng mga kagamitan nila, mga sasakyan, yung monthly additional assistance na coming from the office of the mayor na ibibigay ko sa kanilang commander, yung nakakapag-deliver naman, lalo na yung nakakapag-aresto talaga ng mga drug pushers, meron din silang goodwill na nanggagaling sa city government. Nagtataka nga lang ako, bakit ganyan ang ugali nila? At hindi lang dito sa Angeles. Ito is, dito lang natumbog yan, pero it's happening all over. And I tell you, they're not even 2%, sabi nga ni General Ronald De La Rosa. A few of bad eggs can ruin talaga the whole PNP. Sa ngayon ho, paano nyo sinisecure yung Korean community po? At ibang kababayan na rin natin dito. Of course, yung station na kung saan talaga yung talamak, nandiyan yung Korean Korean community. Tinanggal na lahat yan, pinalitan na yan. At binalaan natin lahat ng, kahit na marinig ko pa lang, kasi o kaya suspetsa lang, patatawag ko talaga. And then pag na-install na yung hotline na 911, sigurado sila ako yung tatanggap at ang aking hepe. Sa ngayon ho ay kumbaga paano nyo rin? We will be meeting the Korean community, the president, the officers, at kung pwede lahat ng mga negosyante nandito, mga turista nandito. I will be calling a meeting siguro a couple of days from now. Apo, paano nyo rin matitiyak na yung mga nilalagay po ngayon ay maayos talaga? At monitor nyo ba? Paano ang sistema gagawin nyo? Yung lahat ng nagkakaso noon at bumalik,
Apo. Dahil sa nagkaroon ng rehabilitation, bumalik dahil may padrino. Lahat niyan ay sinabi ni General De La Rosa sa akin, ni General Bato, patitignan niya isa-isa. I-recall niya ulit at titignan bakit naipasok ulit sa serbisyo. Bilang panghuli, ano ho yung mensahe nyo sa mga kababayan natin dito, particular dito sa nasasakupan po ninyo? Ito po ay nakakalungkot ang pangyayari at yung unang nangyari po, yung pandukot, talagang hindi po operation ng kapulisan sa Angeles. Kahit saan pa nanggaling yung pulis na yan. At itong pag-kidnap, pag-extort at physical injuries that was forced on these people, on the tourists, ito ay magtatapos at hindi na po maulit ito. Apo. Nakakasigurado sila at maging kalmado po tayo. Lahat po ay inaayos yan. Pati ang ating Pangulong Duterte, nakasama ko 2 days ago at sa Malacanang, dun sa NAPSI meeting, at talagang sinabi niya, babawi tayo. Let us cleanse the organization. Cleansing measure ang gagawin natin. Ayusin muna natin ang kapulisan bago natin ituloy itong ginagawa. Pero tinutuloy naman ng PIDEA itong anti-drug campaign. Apa, maraming salamat po sa Thank you very pagkakataon much, at update. Apa, salamat po Mayor. Si Mayor Ed Pamintuan ng Angeles, Pampanga.